Praise God. Magandang umaga po. At palagi po nating panalangin ay alam ko po na lahat po tayo lagi nasa mabuting kalalagayan. Maging yung ating mga online viewers, magandang umaga po sa inyo. At patuloy nating angkinin. Naniniwala ako na sabik ang bawat isa. At ang pinakakaligayahan natin ay mapakinggan natin, matanim sa ating isipan ang salita na mula sa makapangyarihang Diyos, ang may gawa ng langit at lupa. Siya po yung may akda ng ating buhay. Ganito lang po yung ating ititreat at naniniwala ko, magiging masaya, maligaya at panatag po ang buhay ng bawat isa po sa atin. Kung halimbawang magsalita sa iyo ang Diyos ng personal at tinawag ka sa iyong pangalan at pagkatapos ay nagsalita siya ng direkta sa iyo, na naririnig mo, kung tawagin po ng iba yun, yung audible voice. Sabi ko, ano yung magiging reaksyon nyo? Ano yung magiging malalagay agad sa isipan mo? Siyempre, magugulat, parang nasasyak nga, sasabihin nga ng iba ay napakapalad. Mantakin mo, parang 1 in a million, dahil maraming mga tao nag-aantay, sana magsalita ang Diyos sa akin. Diba? Kasi from Old Testament, parang sa Book of Samuel, meron pong isang babaeng may asawa, si Hannah. Famous po sa Bible si Hannah. Siya po ay asawa ni, kung hindi ako nagkakamali, if I'm not mistaken, Elkanah. Siya po ay hindi magkaroon ng anak, itong si Hannah. Isa rin sa naging parang, masabi natin, kasi sa Old Testament, ganun ng buhay eh. Alipin nila, nalimutan ko pangalan ng alipin ni Hannah at saka ni Elkanah, ay naging asawa din ni Elkanah at nagkaroon ito ng anak. Dahil doon, masyadong napighati si Hannah dahil parang tinutuya siya nung kanyang alipin. At yun ay kanyang mas lubusang ikinalungkot. At isang araw sa loob ng templo, ang pinaka-sacerdote that time ay si Eli. Nakita ni Eli na nagbubulong-bulong, nagsasalita itong si Hannah. Akala niya lasing. At ang sabi niya dito kay Hannah, babae, tigilan mo na yung paglalasing mo, pag-iinom mo. Kasi akala niya lasing, salita ng salita. Ang sabi ni Hannah, hindi po ako lasing. Ako po'y dumadalangin kay Yahweh na sana bigay niya ako ng anak. Dahil ako po'y walang anak. At ako po'y tinutuya ng aming alipin na nagkaroon ng anak sa aking asawa na si Elkanah. Nang magagayon sumagot si Eli at nagsabi, yumaon kang payapa. Anong sinabi ng babae na hindi po ako naglalasing, ako'y dumadalangin at humihiling. At sinabi niya yung kahilingan niya kay Yahweh. Sabi ni Eli, yung pinaka-priest doon sa templo that time, ang sabi ni Eli, yumaon kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. So, di ba? So makikita natin dyan, after ng ilang panahon, ipinagkaloob ni Yahweh yung kanyang dalangin. At ang naging anak niya ang pangalan ay Samuel. Yan, si Samuel. At kaya dahil panata niya, na pag binigyan mo ko ng anak, sabi niya sa panalangin niya sa Diyos, ay nananata ako na siya'y ibibigay ko, ay paglilingkod ko dito sa templo. Kaya bata pa lamang itong si Samuel, andun na sa templo, kasama ni Eli. And one time, ay namamahinga sila, pareho ni Eli at itong si Samuel, biglang may tumawag kay Samuel. Samuel, Samuel. Napabalikwas itong si Eli sa kanyang pagkakahiga at tumakbo agad kay Eli. Ano po yun? Tinatawag niyo po ba ako? Sabi niya kay Eli, ay, hindi, anak, hindi. Matulog ka na, baka nanaginip ka lang.
pagkatapos bumalik uli ito sa pagkakatulog, sa paghiga, muling nagsalita na naman ng ganon, Samuel, Samuel. Tayo na naman siya at tumakbo na naman siya kay Eli at tinatanong kung ano raw yun, bakit siya tinatawag. Ang sabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Nagkaroon tuloy ng pag-iisip itong si si Eli, marahil kinakausap na siya ni Yahweh. Ganito na lang gawin mo, Samuel. Pag humiga ka at muli mong narinig na tinatawag ang pangalan mo, ganito ang sabihin mo, ano po yun, Panginoon? Didinggin ko po, Panginoon, ng iyong lingkod ang iyong sasabihin, ang sabi nitong si Samuel. Pagkatapos nun, ay muling sa paghiga niya, ay ganun nga ang nangyari. Tinawag na naman siya, Samuel, Samuel. At kung ano yung payo ni Eli, yun ang kanyang ginawa. Ano po yun, aking Panginoon? Magsalita ka po at diringgin ko. At nagsalita nga sa kanya, ang Panginoon. Ganun sa lumang tipan. Hindi pa noon buo ang kasulatan. Talagang ang Diyos ay nagsasalita ng personal. Kalimitan sa mga propeta. Kaya po sila yung bibig ng Diyos. At sa pasimula ng pagtawag sa bayang Israel, mula sa pangako ng Diyos kay Abraham, makikita natin na paglabas nila sa Ehipto, nasa Egypt pa lang, di ba alam natin ang istorya, na ang mga Israelita ay naging alipin sa Egypt at tinawag ng Diyos si Moises para siya yung maging instrumento para palayain ang bayang Israelita, ang mga Hudyo. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises sa pamamagitan nung pinukaw siya nung isang punong naglalagablab ng apoy na hindi naman nasusunog. Namangha si Moises doon sa puno na naglalagablab ng apoy, pero hindi natutupok, hindi nasusunog, hindi nag-aabo. At yun pala ay ang Diyos ang tumatawag sa kanya, nagsalita sa kanya. Alam natin ang istorya, gumawa ng mga himala sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron, ang Diyos, hanggang sa sila'y palayain, pumayag si Paraon na sila'y umalis sa Egypt, at naglakbay sila sa ilang. Alam nyo doon sa ilang, nagpagawa ang Diyos sa kanila ng toldang tipanan. Yung pinakapansamantalang temporary na parang templo, movable siya. Anytime na sinabi ng Diyos na maglakbay na uli kayo, lakad sila sa ilang. At makikita natin doon sa templong, sa toldang tipanan, ay bumababa yung clouds. Pag binasa nyo yung aklat ng Exodus, makikita nyo doon na sa toldang tipanan, tatawagin ng Diyos si Moises, bumababa yung alapaap. At doon papasok sa doon sa toldang tipanan at magsasalita sa kanya ang Diyos. Lahat ng instruction ng Diyos, doon siya nagsasalita. Narinig ni Moises. At makikita rin natin na sa kanilang paglalakbay sa ilang, sa araw, mainit, yung ulap ay nagiging haliging ulap, pillar of clouds by day, para huwag silang mainitan. And then pagdating sa gabi, magiging pillar of fire. Sa gabi yun. Para maging ilaw, liwanag, walang kuryente. Sabi ko nga, siguro kung tayo naroroon, masayang-masaya tayo dahil makikita mo na sa kanilang paglalakbay sa ilang, kasama nila yung Diyos by clouds. Ang presence ng Diyos ay sa pamamagitan ng alapaap. At pag nagsasalita nga sa toldang tipanan, bumababa yung clouds. Pag may sasabihin ang Diyos kay Moises. Sipin ninyo, di ba napakapalad nila? Pero pag binasa ninyo yung Exodus, sa kabila ng mayroon ng ginawang himala ang Diyos, laandon pa rin yung kanilang pagrereklamo. Kaya pag binasa mo yung Hebrew chapter 4, makikita mo doon na sabi nung author ng Hebrew chapter 4, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Pag narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, kagaya ng inyong mga magulang sa ilang. Sino yung kinakausap ng author ng Hebreo? Yung mga Israelita, mga taga-Hebreo. Na huwag kayong gagaya sa inyong mga magulang. May pangako ang Diyos, mayroong mabuting balita na sila'y dadalhin sa lupang pangako, pero marami ang hindi nakapasok doon. Halos lahat nung
mga generation na nanggaling sa Ehipto, walang nakapasok doon sa lupang pangako. Even Moises and even Aaron, na sila yung mga leader, hindi sila nakapasok kasi si Moises sobra ng pasensya niya eh. Pero dumating yung sa katigasan ng kanilang ulo, yung lagi sila nagre-reklamo. Di ba? Yung araw-araw silang tuwing umaga, umuulan yung mana. Parang mga popcorn ba yun na tuwing umaga, para kumain sila. Anong nangyari? Sa imbis na magpasalamat sila, nagreklamo sila, nakakasawa na. Tapos ang sabi pa, buti pa sa Ehipto. Nakakakain kami ng ganito, may mga spices, may bawang, may sibuyas. Dito, palagi na lamang mana. Di ba? Kung pag-aaralan mo, hindi na dapat sila magreklamo kasi kasama nila yung ang pinaka-importante kasi, yung presence ng Diyos, andun sa kanila. At makikita mo yung biyaya ng Diyos sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, andun pa rin. Pinagtsatsagaan sila ng Diyos, yun nga lang. Hindi sila, dahil wala silang pananampalataya, hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako. At maging si Moises, dahil yung instruction ng Diyos sa kanya, yung tungkod, yung rod, ituturo lamang niya sa bato kasi nasa ilang, walang tubig, nauuhaw marami. Ang sabi ng Diyos, ituro mo sa bato at lalabas na yung tubig. Sa inis ni Moises, hinampas niya ng ilang beses yung bato. Nasusot na rin. Diba? Anong nangyari? Pati siya, nagkaroon ng tinatawag na disobedience sa Diyos. Natanaw na lang niya, pinakit siya doon sa bundok, at bago nakapasok sina Josue, alam niyo yung nakapasok sa Canaan, doon sa Land of Promise, physical na lupa yon, physical na bansa yon. Yung mga ipinanganak sa ilang habang naglalakbay, yun yung mga lahi lamang na nakapasok. Pero yung lahat ng lahi na lumabas from Egypt, walang nakapasok doon. Lahat sila namatay. Dahil sa kanilang disobedience. Sa kawalan nila ng pananampalataya. Ganun po kaimportante yung pananampalataya na ating pinag-aaralan. At sabi ko nga, sa ating panahon ngayon, napakapalad natin. Kung pag-aaralan ninyo, dapat mainggit ang mga nabubuhay noong panahon na yun. Minsan, kinaiinggitan natin na nagsasalita ang Diyos sa kanila ng direkta. Pero sa totoo lang, kung nabubuhay sila maiinggit sa atin. Dahil napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin ngayon. Noon, physical ang pangako. At natupad naman, tinupad ng Diyos lahat yun. Pag binasa niyo ang aklat ng Josue, lahat ng pangako ng Diyos, walang hindi tinupad. Kaya lang forfeited yon. Bakit forfeited? Sa kanilang pagsuway. Kaya nga, pagdating ng Panginoong Hesus, primarily, ang pinaka-purpose ng Panginoon, kung bakit isinugo si Jesus, sa kanila muna. Yung sinasabi ng John 1:11. Siya'y naparito sa sariling bayan niya, pero hindi siya tinanggap. Yun ang masaklap. Hindi rin tinanggap si Jesus. Pero para sa kanila, para tuparin yung Old Testament, yung law covenant of Moises, kailangan maganap yon para makalaya sila sa curse. Di ba? Kaya sabi ng Galatians 4, inuulit ko, siya'y isinilang sa ilalim ng kautusan. Isinilang ng isang babae, made of a woman, made under the law. Isinilang sa ilalim ng kautusan. Pero, anong purpose? Para tubusin sila sa kautusan. Para wala nang mag-condemn, para wala na silang parusa. Di ba napakaganda nung kalalagayan sana nila? Pero the problem is, hindi nila tinanggap si Jesus. Kakaunti ang nanampalataya. Kaya during that time, hindi majority ang winner. Ang winner ay yung nanampalataya. Alam nyo, sa ating panahon ngayon, ito yung ating kalalagayang napakaganda. Ang pag-igihin lang natin habang nabubuhay. Okay, maghanap buhay ka para sa ating mga pangailangan. Pero tandaan nyo yung instruction ng Diyos sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. At ang kingdom of God na ating journey sa panahon sa New Covenant is spiritual kingdom. Ang linaw naman yun dahil sabi ng Romans 14:17, kung hindi ako nagkakamali, sapagkat ang kaharian ng Diyos
ay hindi na ang pagkain at pag-inom. Kung hindi katwiran, righteousness, na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, peace, peace dahil hindi nagalit ang Diyos. Tayo ngayon ay nasa ministry of reconciliation. Kung nasusubaybayan niyo yung ating journey sa gospel, wala na tayo sa galit ng Diyos. Tayo ngayon ay nasa pagkakasundo, ministry of reconciliation, 2 Corinthians 5:18. At joy in the Holy Ghost. Dahil ang sabi ng Ephesians 1:13, nagtiwala tayo saan? At pagkatapos nating mapakinggan ang word of truth, ang aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. Ano yung gospel? Yung pagkapako, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat i-master natin yan eh. Diba? Kasi andyan nanggagaling yung ating salvation. Yan yung knowledge of God na ating pinapaksa. In whom also after that you believe, pagkatapos ninyong paniwalaan, panampalatayanan, ano nangyayari? You were sealed with the Holy Spirit of promise. Makinig kayong magaling. Kung titingnan mo yung Old Covenant, parang ang palad nila. Pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Tapos nakikipagsalita doon sa toldang tipanan, bababa yung clouds, magbibigay ng salita ang Diyos sa kanila. Wala pa kasi scripture. Pero in our time, ito huwag niyong kalilimutan, kumpleto ang salita ng Diyos, lalo na patungkol sa gospel. Napakapalad natin. Hindi mo na kinakailangan mapakinggan ng audible voice. Kailangan mo lang, sabi ng 1 Thessalonians 2:13, dapat ganito yung ating gawin. Tingnan natin. For this cause, sabi dyan, also thank we God without ceasing. Nagpapasalamat kami sa Diyos na walang humpay. Walang humpay, galak na galak si Pablo. Why? Because when you receive the word of God, nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, which you heard of us, na aming ipinangaral, ye receive it not as the word of man. Ito yung dapat mangyari. Pauulit-ulitin ko. Tuwing kayo ay magbabasa, tuwing magkakaroon ng Bible study, tuwing pag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos, lalo na about sa gospel, kailangan i-treat mo siya, bagaman siya'y salita, maaaring ipinangangaral during their time ni Pablo, in our time, ipinangangaral ng mga minister. Basta ang mahalaga, hindi natataas ang simbahan, ang natataas si Jesus, ang Diyos. Receive it not as the word of man. Huwag ninyong tanggapin na kagaya ng isang ordinaryong salita. Kung parang nakakahili siya na sila nakapapakinggan nila ang salita ng Diyos. No, sila yung dapat mainggit sa ating panahon ngayon kasi yung salita ng Diyos written, pero kung tawagin ay logos, pero pagdating sa iyong isipan, kung talagang ikaw ay may pananampalataya, ititreat mo siya na nanggaling sa salita o nanggaling mismo sa Diyos, na ito'y salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, ye receive it not as the word of man, but as it is in the truth. Ito yung katotohanan na salita talaga ng Diyos, which effectually worketh also in you that believe. At ito siyang gagawa sa buhay natin. Kapag ating sinampalatayanan, huwag mo siyang ititreat na gaya ng salita ng tao lamang. Itreat mo siya na salita ng Diyos, may buhay. Rema. Ang pagkakaiba, pag kinuha mo ang kahulugan nito, ito parang ordinaryong salita lang. Pag binasa mo ang Bible, written word. Pero pag dumating sa iyong isipan, pag iyong pinakinggan, kaya sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pag binasa mo sa Tagalog, ang pananampalata, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa ibang salin ay gospel of Christ. So meaning, kung pag-aaralan mo, ang kaibahan nito, ito po ay may buhay. Yung sinasabi sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. The flesh profiteth nothing. Ang laman, wala kang anumang ipakikinabang. Ba't ba sinalita ni Jesus yan?
Kasi maraming sumusunod kay Jesus after lang doon sa ginawang himala ni Jesus na sila'y nakakain ng tinapay at ng isda. After lang sila para sa pangkabuhayan lamang sa lupang ito. At hindi nila nanonotice na ang pinahahalagahan at ang pinaka-agenda ni Jesus ay yung Spirit. Yung Espiritu natin para lalong lumago yan. Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, the words that I speak unto you, sabi ni Jesus, they are spirit and they are life. Pag dumating ito sa ating mind, tatanggapin mo siya na may buhay. Amen? Pero pag tinirit mo siya na gaya ng isang ordinaryong salita lang, nakaka-boring naman. Puro na lang salita ng Diyos. Pag tinirit mo siya ng ganon, aalis ka na walang buhay. Pero pag tinirit mo siya, pagdating sa isipan mo, yung salita ito ng Diyos, napakapalad ko, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Lumalago, nagiging fresh yun. Buhay yun, buhay. Di ba sabi sa Peter, ang damoy natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, pero ang salita ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Amen. For all flesh is as grass, and all the glory of man is the flower and the grass. The grass withereth and the flower, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Ang liwanag, di ba? Na pinakasentro at ang pinaka-importante, ang finality ng mensahe ng kabuuan ng Bible ay the gospel of Christ. Ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Kaya nga mabuting balita kayamanan, wala ka na maitutumbas, walang hihigit dyan, walang value. Kaya nasa sa atin yon. Kung pinananampalatayanan niyo yung gospel na pinakakayamanan mo sa buhay at walang maitutumbas na kayamanan dyan, ibabalyo mo yan. Pupunta ka sa simbahan, pupunta ka sa Bible study, nag-e-expect ka, natatanggap ka ng pinaka mataas. Kasi ang Word of God dapat maging mataas ang authority nito sa ating isipan. Pag sinabing pinakamataas, kung ikaw ay merong mga taong gustong-gusto mong makausap na iginagalang mo at gusto mong makausap talaga dahil hindi siya, pag nakausap mo siya meron kang pakinabang, lalo na ang salita ng Diyos. Amen? Napakapalad po natin kasi yung journey ng ating pag-aaral, napakaliwanag Di ba? Yung ang gospel, matagal nating napapakinggan, pero pag nabulay-bulay mo, nahimay-himay mo, detalye niyan, makikita mo yung pagtubos sa atin na wala na makapaghihiwalay. Kaya ang atin na lamang journey, yung ating isipan, yung ating mindset, sang-ayon sa Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Mabago itong ating isipan. Okay, tuloy natin ngayon yung ating pinakapaksa. Nais ko lang kasi na patuloy na i-promote sa inyo kung paano ba dapat tayo mag-benefits sa salita ng Diyos, sa mabuting balita. Kasi pag hindi mo nilakipan ito, sang-ayon sa Hebrew chapter 4, sapagkat tunay na tayo ipinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. So ang pinagko-compare kasi, yung mga Hudyo sa panahon ni Moises, na pinalaya mula sa Ehipto, at pinaglakbay sa ilang papunta sa lupang pangako, sabi ko nga kanina, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, walang pananampalataya, ang mabuting balita sa kanila is physical land. Pero sa ating panahon ngayon, ang pangako is spiritual kingdom. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Gaya rin naman ng mga ninuno nila, ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Pansinin niyo magaling. Sabi diyan, but the word preached did not profit them. Why? Not being mixed with faith in them that heard it. Sapagkat walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Pwede mo itong mapakinggan. Pero andito rin lang naman tayo, nasa journey ng kagandahan na ang pag-research natin about sa ginawa ni Kristo,
na pinaka-finality kung bakit sinabi ni Jesus na it is finished. Naganap na, complete na para tayo ay magkaroon ng, malagay tayo sa napakagandang tugatog ng tagumpay sa buhay. Pero ang importante yung ating pananampalataya. Ano yung may pananampalataya? Yung binavalue, yung tinitreat mo na talagang salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Amen? Pagka ganito ginawa natin, lahat tayo makikinabang according to the Scripture din ang nagsasabi. So, i-treat natin ang salita ng Diyos kahit hindi ito audible voice, pero ito'y galing sa Diyos. Amen? At ang pinaka-focus lang talaga niyan, yung gospel about sa tagumpay na ginawa ng Panginoon kung bakit tayong lahat ay merong eternal life. Buhay na walang hanggan. Okay, noong nakaraan, pinag-aralan natin na number 1 na punto na masasabi natin kung bakit makita natin yung ganda ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo. Number 1 is, it brings immortality. Teka lang, hanapin. Yan, He brought immortality and life. Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him. Number 1 is, that I may know Him. Sino yon? Si Jesus. So, paano mo makikilala si Jesus? Siyempre, 100% through the Bible. Kailangan, ang pinagbabatayan natin para makilala natin ang Diyos ay sa pamamagitan din ng Scriptures. Kasi ang sabi ng John 5:39, di ba? Sabi doon, you search the Scriptures, for in them, sa kasulatan, you think you have eternal life. Tingnan ninyo, pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, dadaling ka niyan sa pinakapangako ng Diyos na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus. Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. At ito ang nagpapakilala sa akin. So, paano natin makikilala si Jesus kung hindi tayo nag-aaral ng Bible? From Old Testament, from the Scriptures, ang pinatutunayan na nga ng Scriptures, ng mga law of Moises at ng mga sinasabi ng mga prophets ay patungkol kay Jesus. Kaya sabi niyo sa Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. Anong tinutukoy niya dan? Yung law sa Old Covenant, yung law of Moises, at saka yung mga sinasabi ng mga propeta. Diba? Lahat ng mga hula ng Scriptures ay tumutungkol kay Jesus. Kaya sabi niya, nung dumating siya, I am not come to destroy, but to fulfill. Ako'y naparito, hindi para sirain, kung hindi para ganapin. O, di ba? Kaya, pag binabasa mo ang Scriptures, ang tinutukoy ng Scriptures, ng mga prophets at ng law of Moses, kasi ang law ay shadow, na yung mga inihahandog nilang hayop, yung lahat ng ginagawa nila sa loob ng templo ay mayroong picture ng katotohanan na mayroong darating ng kaganapan ay si Jesus. Kaya ang lumang tipan ay shadow, ang substance ay ang New Testament, ang New Covenant. O di basahin mong pareho para lalong maging malinaw sa atin ang pagkakilala kay Jesus. At pag magiging maligaya ka, mas maliwanag sa iyo ang kagandahang plano ng Diyos. At kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, sa Ephesians chapter 1 verse 4, napakaliwanag na wala pa ang tao, wala pa ang mundo, si Christ na, si Jesus na, ang pinaka inihanda at itinalaga ng Diyos para maaranasan natin ang kabanalan, ang walang dungis, at ang pagkukupkop ng Diyos. Ayan, sabi ng, according as He had chosen in Him, before the foundation of the world. Bago palikhain daw ang mundong ito, wala pa ang tao, that we should be holy and without blame. Tayo raw ay makinig kayo magaling para makita niyo yung totoong kabanalan kung paano tayo naging malinis. That we should be holy before the foundation of the world and without blame, walang dungis, before Him in love. Sabi ng verse 5, having predestinated us unto the adoption of children. Itinalaga na mula pa noon na ang pagkukupkop para maranasan natin ang pagiging anak ay ano? By Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure
of His will. Yan na yung itinalaga ng Diyos at pinakamabuting vision ng Diyos para maranasan natin ang tagumpay. So para bagang sabi ko nga, meron na siyang pangarap na yung kanyang magiging anak ay magiging kagaya rin niya na banal, walang dungis, hindi sa pamamagitan ng law, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya nga yung law, shadow lang yon. At ang kaganapan si Jesus. Nakuha niyo ba? Ang kaganapan si Jesus kasi mararanasan lang natin ang pagkawalang dungis at banal at pagkukup ng isang anak, adoption of children, through what? By Jesus Christ. O di ba? Before the foundation of the earth. Kaya hindi pwedeng maging batayan na sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa tayo maliligtas. Sabi ng Ephesians 2:8-9, maiintindihan mo malinaw yung, for by grace ye are saved, not by your good works. Sino yung grace? Si Jesus. For by grace ye are saved through faith. Anong kailangan lang natin gawin? Ay di manampalataya ka. Makilala mo si Jesus through the scripture. Through the scripture. So hindi po biro ang pag-aaral. Kaya habang nabubuhay tayo sa lupang ito, buhay na natin ang manampalataya. Saan nanggagaling ang pananampalataya? By hearing and hearing the word of Christ. Para maranasan natin yung regalo ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Tsaka sa pakikinig po ninyo, pagka kayo nag-aaral, nagre-research din kayo. Hindi po tayo sunod-sunuran kung ano yung sinasabi ng leader. May danger doon, yung kung ano na lang sabihin, sunod-sunod tayo. Kailangan, may scripture tayo, nasa atin ang Holy Spirit, mayroon tayong isip. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kahit pa siya'y abogado, kahit pa siya'y professional, hindi niya maipapaliwanag ang sinasabi ng kasulatan kung hindi sa pamamagitan lang ng Espiritu. Balik nga tayo, 1 Corinthians chapter 2, from verse 1. And I, brethren, when I came to you, na ako'y dumating sa inyo, came not with excellency of speech or of wisdom. Hindi sa sarili niyang karunungan. Bagaman matalino si Paul. Dahil siya po ay nag-aral kay Gamaliel. Meron po siyang edukadong tao siya. Pero sabi niya, hindi niya ginamit yung karunungan ng tao. Declaring unto you the testimony of God. Ano sabi ng verse 2? For I determined not to know anything among you. Sabi niya, talaga daw determinado siya na walang ibang sasabihin siya maliban kay Jesus at sa pagkapako niya. Ay di gospel. Ang agenda ng isang mangangaral na natatayo sa pulpito, walang iba kung hindi gospel of Christ. Kung meron mang ibang mga naging batayan ang ibang churches, kung kahit na anong kalakaran ng maraming simbahan na parang ang paksa is magsasalita ng ibang talata at magkukwento ng napakaraming kwento, okay, hindi ko minamasama. Pero pakinggan nyo magaling, pag-aralan nyo magaling. Kasi mismong si Paul, sabi niya, wala akong nilayong ibang sabihin sa inyo kung hindi si Jesus at ang pagkapako niya. Ano yun? Gospel of Christ. Amen. Kasi yun yung knowledge of God. Meron na siyang foreknowledge before the foundation of the earth, sangayon sa Ephesians 1:4, na lahat ay magiging banal at walang dungis kung tatanggapin natin ang ginawa ni Kristo Jesus. Kasi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Doon pa lang, ang linaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na kung paano tayo maliligtas at kung paano tayo magiging anak. Hindi ka maliligaw. Amen. Okay. So, that I may know Him. Ano sumunod? And the power of His resurrection. Diba? Immortality and life. Nagbigay siya ng buhay. Yung resurrection niya, nagbigay ng eternal life. Pag sinabing immortality, di ka na mamamatay. Sino yon? Hindi yun yung flesh. Ang tinutukoy doon, yung ating inward man. Yung merong consciousness sa ating pagkatao. Itong physical, habang nabubuhay ka lang sa lupa, sasakyan mo to. At ito nga ang sinasabi doon sa ating pag-aaral na pinananahanan ng sinful flesh na nagpaalipin sa tao, na idinil ni Jesus ang krus, ni-represent ni Jesus, sang-ayon sa Romans 8:3. For what the law could not do, yung hindi magawa ng kautusan, in that it was weak through the flesh, dahil ang laman ay mahina, hindi niya kayang sundin ang lahat ng sinasabi ng kautusan, dahil ang proseso ng kautusan is 100%. Anong solusyon?
Ang sabi ng solusyon, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So itong flesh na to, pinananahanan ng kasalanan. Para ano ginawa ni Jesus? Para sa kanyang katawan, ni-represent niya ang lahat ng katawan ng tao. Para sa kanyang katawan, doon ikondena, hatulan, yung kasalanan ng lahat ng tao na nasa flesh. Diba? Ang linaw niyan. Kaya itong flesh, babalik ito sa lupa. Pero yung ating inward man, yun yung may immortality. Kapag nanampalataya ka, meron kang eternal life. Pag nanampalataya ka, resurrected na rin yan. Saan ang galing yung Bakit natin nasabi na resurrected na? For I know that in me, sabi ni Paul, that in my flesh, that is in my flesh, o nasa flesh, dwelleth no good things. Hindi nananahan ang mabuti. For to will is present with me. Ibig ng isip ko na sumunod sa kautosan, but how to perform that which is good, I find not. Pero hindi ko magawa yung mabuting sinasabi ng isip ko na sinabi ng kautosan na dapat ganito gawin mong mabuti, pero hindi ko magawa. Kasi may nananahan sa aking flesh na masama. Malinaw po ba? Yung mabuti na ibig kong gawin, ang siya kong nagagawa, at yung masama na ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. So yun ang problema ng tao. Kaya itong flesh, doon sa krus, balik nga tayo sa Romans 7, 9. For I was alive without the law once. Sabi ni Pablo, nung wala pa ang kautusan, ako'y buhay. Ako'y nabubuhay nung walang kautusan. But when the commandment came, pero nung dumating ang kautusan, sin revived. So itong sin, na nananahan sa flesh, ano sabi dyan? Nabuhay, revived. And I died. So sino yung namatay? Yung inward man, yung espiritu ng tao namatay dahil sa kasalanan. So itong sin became alive, buhay. At yung inward man died. Nung sinolve ni Jesus sa Romans 8:3, kinondemn yung sin in the flesh, sinful flesh. Yan ay anong ginawa sa krus? Pinako, tapos namatay yung sinful flesh, outward man. And then, buried. So, tapos na yung sinful flesh. Wala na siyang bisa. Wala na siyang kapangyarihan. Bakit? Tinapos ni Jesus sa krus yung nabuhay nang dumating ang kautusan. Tapos, anong nangyari doon sa namatay? And I died. Yung inward man, resurrected po yun. Nung nabuhay si Jesus na mag-uli, sa resurrection niya, kasamang nabuhay na mag-uli, nagkaroon ng eternal life. Yun yung immortality and life. Yung dating namatay, di ba sabi niya, when law came, sin revived sa flesh, and I died, yung inward man, yun yung namatay. Pero sa ginawa ni Jesus, pinatay niya yung nabuhay na kasalanan, yung sinful flesh, at nung sa resurrection niya, ang lahat ng sumampalataya ay nagkaroon ng buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, bagaman patay, ay muling mabubuhay. Amen. Sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, yun yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verses 13 to 19. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Kung wala raw pagkabuhay na mag-uli, ay hindi na muling binuhay talaga si Kristo. Sabi ng 14, and if Christ be not risen, at kung si Kristo raw ay hindi binuhay na maguli, then is our preaching vain. Aba, di walang kabuluhan yung aming pangangaral. Umuwi na lang tayo. Sayang lang ang oras natin. Diba? Ganun ka-powerful yung resurrection. Kung talaga daw hindi binuhay na mag-uli si Christ, sabi ni Paul, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. And your faith is also vain. At paging ang inyong pananampalataya, walang kabuluhan. Tayo lang ang kawawa. Ano sabi ng 15? Yeah, and we are found false witnesses of God. Because we have testified of God that He raised up Christ. Pinaniniwalaan natin, pinangangaral namin na si Kristo ay muling nabuhay. Pagkatapos, mangyayari niyan, kung walang pagkabuhay na maguli, parang false witnesses tayo ng Diyos. Whom He raised not up, if so be that the dead is rise not. Kung talagang ang isang patay daw ay hindi na muling binuhay. Amen? Alam niyo, ganito po yung kaganda na maunawaan mo, ano yung power ng resurrection ni Christ.
yun ay nagpapatunay na may kabuluhan yung ating pananampalataya. Ang totoo niyan, na-establish, na patotohanan ang pagkabuhay na maguli ni Jesus historically, at mayroong mga witnesses na talagang nabuhay na maguli si Jesus. Ano po? Hebrew chapter 2 verse 9. Ang kanyang pagkabuhay na maguli, pansinin niyo, ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa lahat ng tao. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death. Tignan niyo magaling. For every man. Natikman niya ang kamatayan para kanino? Para sa akin, para sa iyo. Isasama mo sarili mo. Huwag na yung i-exclude ang sarili niyo. Na namatay siya, nakaranas siya ng kamatayan para sa lahat ng tao. Pagkatapos sa kanyang pagkabuhay na maguli, kasama rin po tayo. So, diyan na po tayo papasok sa kinakailangang manampalataya ka na meron ka ng eternal life. At sa mga maraming simbahan ngayon, ang resurrection, future pa. No. Kasi, pinaliwanag natin na yung namatay ay muling nabuhay. Ano yung namatay? Yung inward man. Pag ikaw ay mananampalataya na, we have two personality. Sa oras na ang isang tao ay nanampalataya kay Jesus, sa gospel, ang pananampalataya kay Jesus, hindi pwede po yung sinasabi lang na tinatanggap kita, nanampalataya ako sa'yo, na hindi naman niya naiintindihan kung ano yung sinasampalatayanan niya kay Jesus. Kaya napaka-importante na maging maliwanag sa atin yung gospel. 2 Corinthians 4:3-4. Kung ang aming ebanghelyo ay natatago, pag sinabing hid, hindi pa nakikita. It is hid to them that are lost. Natatalokbungan lang ito, natatago lang ito sa mga naliligaw. So pag hindi maliwanag sa iyo ang gospel, ano yung pinanampalatayanan mo kay Jesus? Kaya importante yung word of truth, gospel of truth, yung aral ng katotohanan ay maging maliwanag na natatanggap ng ating isipan. Ano sabi ng verse 4? In whom the God of this world had blinded the minds. O tingnan nyo, binulag ang isipan. Ibig sabihin, walang alam, walang liwanag, hindi naiintindihan. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Hindi sila nanampalataya. Ano pa nanampalataya mo kay Jesus? Kung hindi mo alam, sabi dyan, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kailangan magliwanag ito sa ating isipan. Di ba? So, kaya po hinihimay-himay natin yung power of His resurrection. Di ba? Napaka-importante po niyan. So, number 1 brings immortality and life. Meron ka ng eternal life, resurrected ka na. And then number 2 is, brought us a great liberty from the power of sin. Ibig sabihin po ay, kita mo yung liwanag na kalayaan natin from the power of sin. Yung sin, nung wala pa yung katubusan, nung dumating yung law na buhay, nagkaroon ng mga sins, yung mga verb, yung violation, yung mga acts, mga gawa ng kasalanan, transgression. At tapos, ang penalty ay death. For the wages of sin is death, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, pag naintindihan natin yung resurrection ni Christ ay nagbigay ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kagandahan dito, nabubuhay ka sa lupang ito, inspirado ka. Iba ang pag-iisip na inspirasyon meron ng isang Kristiyano. Masarap sa isipan mo, meron kang comfort, even merong mga pagsubok sa lupang ito. Dahil alam mo, nasa iyo yung matinding kayamanang ginawa ni Kristo Jesus, na dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, matapos niyang mamatay, wala nang power ang kasalanan. Kaya matitiyak mo na hindi ka iiwanan ng Holy Spirit. Matitiyak mo, kasama mo ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Matitiyak mo na yung sin kasi ang hadlang, lahat ng prayer mo na talagang nanggagaling sa puso mo,
dinirinig ng Diyos. Kaya lang, kailangan mo i-disiplina yung iyong isipan. I-train mo ang isipan mo na nananatili kang nananampalataya sa power ng resurrection ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Yan po yung inspirasyon. Pag naunawaan natin ang maliwanag yan, na anuman na yung problemang dumarating sa buhay mo, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwan. At lahat ng dalangin mo, meron kang mindset na naririnig ng Diyos. Aalisin mo ngayon yung luma nating isipan. Ano yung luma nating isipan? Na may kapangyarihan pa yung kasalanan. Nawawala ng kabuluhan yung resurrection ni Christ. Bakit? Kasi yung isipan natin dati, nung tayo nasa religion, nung hindi pa maliwanag sa atin ang gospel, pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, makinig po kayo magaling, hindi diringgin ng Diyos ang iyong panalangin. Kasi ang pagkapaniwala mo, nasa old covenant system ka pa, na kapag ikaw ay nagkasala, galit ang Diyos sa iyo. Pero sa mga pinag-aralan natin, kung sino yung mga nakakasubaybay sa inyo, kaya ang ganda nga po talaga ng himay-himay na pag-aaral ng gospel, na sa krus, pinalaya rin tayo, tinubos din tayo ni Jesus sa una-una sa mga Hudyo, sa law. Law of sin and death. Basahin natin yung Romans 8:1 muna. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala na raw condemnation kasi ang nagko-condemn, law. Pag ikaw ay nagkakasala, sasabihin sa'yo ng law, sinner ka, bagsak ka. Dapat sa'yo parusahan. Pero tinubos na tayo ni Jesus sa law. Kung nakakasubaybay kayo sa gospel, inalis na tayo ni Jesus sa kautusan. To them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, hindi ka na lumalakad. Alam mo, wala ka na rito, tinapos na ni Jesus yung power ng flesh na pinananahanan ng kasalanan, but after the Spirit, ikaw ngayon ay may buhay na sa'yo ang Espiritu ng Diyos. Okay, verse 2. Sabi ng verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Mapapansin niyo dyan, law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ito yon, yung gospel. Had made me free from the law of sin and death. Ito yung law of Moises at yung law sa Romans 2:14 ng law ng mga Hentil. Pinalaya tayo ni Jesus dyan. Wala na magko-condemn. Wala na magsasabi na ikaw ay sinner. Kaya pag maliwanag sa iyo ang gospel, wala nang issue ang kasalanan. Lalo na, tinitiyak ng Bible sa 1 Corinthians 15 na yung power of resurrection, kasi kung hindi nabuhay na mag-uli si Jesus, mananatili pa tayo sa ating kasalanan. Pero nabuhay na mag-uli siya, meaning wala nang power ang kasalanan. Hindi ka na i-impute. Kung sakali mga magkamali tayo, sabi na iba, license to sin. No, hindi naman gano'n ang ibig sabihin nun eh. So makikita natin na tapos na ang issue ng kasalanan. Kapag maliwanag sa isip mo yan, lalakad ka sa buhay sa lupang ito, inspired ka. Hindi mo iisipin na baka ako'y masumpa, baka magalit ang Diyos. Kahit na meron kang dumating na symptoms ng sakit, halimbawa parang may krisis sa buhay mo. Di ba sabi nung Romans 8, yung ating pinag-aralan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit pag-uusig, kahirapan, kahubaran, gutom, and even death, sabi dyan sa Romans 8, yan, 8:35, hindi yan ang makapaghihiwalay sa atin. Bakit nasabi yan? Sa Old Covenant kasi, ang blessing, number 1 kay Abraham, physical. Kaya yung mga pangako ng Diyos, na pag ikaw daw ay nananatili sa presence ng Diyos, walang sakit, walang peste, walang yung pana, armor ng kaaway, ang tatama sa iyo. Iingatan ka ng Diyos. Kaya di ba, sa Old Covenant, pag binasa mo, pag ang isang tao may ketong, iiwalay yon, i-isolate yon. Di ba? Kasi baka makahawa siya. At kinukonsidera siyang nasa sumpa, kinakailangan niyang maghandog. Yan yung mga way ng kautusan. Kasi physical ang blessing during Old Covenant. Pero pagdating sa New Covenant, magtataka ka, ba't sinabi na hindi sa pagkain at pag-inom? Bakit sinabi na, in this world, there is tribulation, there is crisis. Fear not, take courage. Di ba sabi doon, I have overcome this world.
Ibig sabihin, hindi na physical ang pangako. Kung hindi, ang pinakapangako is spiritual na, eternal life. At meaning, kahit na dumating pa ang sintomas ng sakit, at kahit na sakali mang tayo magkamali, hindi na ini-impute. Napag-aralan natin po yan eh. Romans 4:15, Romans 5:13, hindi na ini-impute. Wala ka nang itatransgress kasi pinalaya na tayo sa law. Redeem tayo sa law, di ba? The law worketh right, for where is no law, there is no transgression. Kaya kahit na may dumarating na sintomas ng sakit, kahit na dumarating minsan yung mga persecution, yung crisis, kahirapan, or tribulation, pandemic, mananatiling ikaw ay nasa panig pa rin ng Diyos. At ang sabi ko nga, wala tayong dapat ikatakot. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Siya nagmamay-ari. Kung dumating man ang sintomas ng sakit, tribulation, crisis, habang gusto pa ng Diyos na mabuhay ka, may purpose ang Diyos sa buhay mo, malalampasan mo anumang mga pagsubok at problema. Bakit? Kasi kasama mo palagi ang Diyos, masasabi mo, matitiyak mo, lahat pa rin ang dalangin mo, didinggin ng Diyos. Why? Kasi alam mo, may malaya ka na from the power of sin through Jesus Christ's resurrection. Amen? Yan yung magandang balita na dapat magliwanag po sa ating isipan. Hindi ang perimeter na ikaw ay wala sa pag-ibig ng Diyos, kapag ka dumarating sa iyo yung mga parang crisis o yung sakit, normal po yung dumarating. Pero habang ibig ng Diyos na ikaw ay mabuhay, yung power of Christ's resurrection, andyan lang, angkinin mo lang yan. At hawak ng Diyos ang ating buhay. At naniniwala ako, pagbaliwanag sa isipan mo na wala nang kapangyarihan ng kasalanan, masaya ka. Kaya nga po tinawag yung good news. Kaya sabi ko nga, even si Paul ay nandun sa kulungan, siya yung sumulat, nalimutan ko kung anong lugar yung mga mananampalataya ang sinulatan niya. Philippians. Sabi niya doon, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Why? Kasi lahat ng mga nanampalataya kay Kristo during the first century believers, grabe ang persecution. Lagi silang binibilanggo. Parang hamak sila. Pero yung kagalakan ng pagkaunawa sa gospel ay naranatiling naroroon. At titiis nila ang lahat ng bagay dahil alam nila nasa kanila ang Diyos at meron na silang buhay na walang hanggan. Lalo na sa ating panahon ngayon, hindi naman grabe yung ating mga persecution, pero dumaranas pa rin tayo ng mga problema. May time, may smooth ang buhay natin. May time, mayroong mga problemang dumarating. Pero tandaan nyo, pag maliwanag sa atin ang kaunawaan ng aral ng katotohanan about sa gospel of Christ, alam mo, ang power of resurrection, dapat ang maging mindset po natin, kasama ko ang Diyos, hindi niya ako iniiwan. Ano man minsan po yung crisis, na minsan parang hinahabag natin ang ating sarili na parang ako lang ang nakakaranas ng ganitong problema, pastor. Parang nahahabag ka sa sarili mo. Huwag po. Ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon is yung pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo. Pag tinanggap mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama mo ang Diyos. Hindi mo gagamitin ang senses mo. Anong gagamitin mo? Word of truth. Yun yung ating sandata. Amen?